Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon pong ay paliliwanag ko po sa inyo ang Filipino Piling Larang Textbook Quarter 1 Module 2 ng Panimulang Pananaliksik. Upo tayo sa Aralin 1 ng Panimulang Pananaliksik. So, dako tayo sa gawain. So, dito po sa balikan ay sasagutan ninyo ang kahulugan ng salitang pananaliksik. So, meron tayong 5 box dyan na lalagyan po ninyo ng inyong sariling pagpapakahulugan sa salitang pananaliksik. Sunod po na activity ay ang tuklasin. So, makikita po ninyo dyan yung input, process at output. So, ayan po. So, ano po yung ugnayan? Ano yung input na inilagay o ginawa? At ano naman yung naging proseso para mag-arrive siya sa kinalabasan o yung output. So, papaliwanag nyo po yung pagkaugnayan po ng tatlong larawan na iyan. Sunod po ay sasuriin tayo. So, ito ay ito po yung content or nilalaman ng teksto na inyong dapat matutunan, ang kahulugan at bahagi ng pananaliksik. Ito ay nakabatay sa DepEd Order number 43 Series 2015. So, babasahin po natin yan. Diyan makita po ninyo yung kahalagahan ng pananaliksik sa textbook. Ganito po yung katangian ng pananaliksik. So, ang pananaliksik po ay binubuo ng mga proseso. So, pangalap siya ng impormasyon para madagdagan ang ating kaalaman sa isang paksa o isang suliranin. So, ayon sa DepEd Order number 43 Series 2015, ang pananaliksik ay masusing pag-aaral o investigasyon na ang layunin ay magsuri, mag-interpret ng mga datos at magbago ng mga teorya na bigyang linaw. So, nais din ng pananaliksik na magbigay ng kasagutan sa mga problema o suliranin. So, ano ba ang kahalagahan ng pananaliksik sa textbook? Una, magbigay ng solusyon sa mga suliranin. Pangalawa, matukoy ang isang katotohanan. Pangatlo, magkaroon ng matibay na batayan para sa isang desisyon. Pang-apat, magkaroon ng kaalaman sa mga naganap sa kapaligiran. Pang-lima ay makaambag ng mga bagong kaalaman. Ano naman ang mga katangian ng pananaliksik? Sabi dito, napapanahon. Ito ay kasalukuyang issue na nagaganap sa atin. So, dapat ang research ay naayon sa takbo ng panahon. Sunod ay cyclical. Ito ay paulit-ulit. Nagsisimula sa problema at nagtatapos sa isang suliranin o problema. So, ganun po talaga ang pananaliksik. So, kapag nagawa nyo na yung research nyo, meron pa rin kayong makikitang problema na siya naman ay gagawa ng panibagong pag-aaral. Sunod na katangian ay sistematiko. Ito ay nakabatay sa maayos na pagkakasunod-sunod na proseso ng pagsasagawa. So, sa research po ay meron tayong sistema na dapat sundin. So, hindi siya basta-basta lang ginagawa, kundi meron tayong sinusunod, no? Lalo yung scientific method na paraan o proseso. Sunod ay empirical. Ito ay nakabatay sa aktual na nakita o naranasan ng isang manaliksik. So, sa research po, dapat po ay talagang nakita ninyo o naranasan ninyo o aktualin yung gagawin ang isang pananaliksik. Sunod na katangian ay analytical. Sabi dito, gumagamit ito ng tamang pagsusuri sa mga nakolektang datos. Kaya nga po, pag nakapag-kolekta na kayo ng mga datos sa inyong research, dapat ninyo siyang suriin ng maayos, hindi minamadali, no? Dapat maayos po yung pagkakasuri, dapat pinag-iisipan po ng gusto yung mga datos at yung connection ng mga datos. Gawin din yung mga ideya. Sunod naman na katangian ay replicability. Sabi dito, ang disenyo at pamamaraan ay maaaring gayahin sa pagbuo ng tumpak at tamang conclusion. Kaya kami mga gawa na research, so ang ating pwedeng gayahin doon ay pamagat, pero hindi yung tawag dyan,
yung content. So, pwedeng pamagat, pero mag-iiba yung iyong respondents. Ganon din yung disenyong ginamit sa pananaliksik. So, bilang isang mananaliksik, ano ba yung mga katangian na dapat mong taglayin? Una, dapat ikaw ay matyaga sa paghahanap ng tamang datos. So, tiyagaan ang research, tiyagaan yung paghahanap sa internet ng mga related literature, ganun din ng mga tamang references. Sabi dito, dapat ikaw ay maparaan o madiskarte sa pagkuha ng datos na mahirap makuha. So, dapat talaga maparaan tayo. Magawa tayo ng paraan para makahanap ng mga datos na kailangan sa iyong pananaliksik. Sunod ay responsable at matapat sa mga nakuwang datos at iniwasan ang pangungopia ng gawa ng iba. So ayan, so kailangan natin na ilagay yung mga source kung saan yung kinuha, yung mga references, so para maiwasan natin ang kaso ng plagiarismo. So nakatangian ng isang mananaliksik ay critical at analytical. Kaya dapat talaga ay meron tayong masusing pagkikritik sa mga datos at meron tayong tamang interpretasyon, konklusyon at rekomendasyon. So hindi lang siya basta-basta tayo nagbibigay ng interpretasyon, conclusion at recommendation. Dumadaan ito sa matinding proseso na at kritiko, no? Dapat yung kritisismo ay kailangan natin para lalo pang mapaganda yung ating research. Kaya nga yung mga researches natin usually ay dumadaan yan sa defense, title defense, tsaka yung final defense. So sa pagkuha po ng paksa sa pananaliksik, meron ako nilagay dito na halimbawa sa textbook. Kung ikaw ay agricraft, so ang pipiliin mong paksa ay may kaugnayan sa agrikultura. So saan ba tayo pwedeng kumuha ng paksa? So una sa television at radyo. So kaya dapat lagi kayo nanonood ng television para ma-update kayo sa mga nangyayari sa kapaligiran, lalo may kaugnayan sa inyong track. Next, kasalukuyang pangyayari. So ayan, so maaari tayong kumuha ng mga idea sa mga pangyayari sa kasalukuyan. Sunod ay personal na obserbasyon. So ano yung nakikita mo na problema na dapat bigyan ng solusyon sa kasalukuyang panahon. Sabi dito ay mahalaga sa pagbuo ng kapaki-pakinabang na paksa. Usually naman kasi yung mga suliranin at solusyon yun yung tinatarget ng mga research natin, lalo sa mga schools. Next ay pwede tayo kumuha sa internet at social media. So sa kasalukuyan ang mga kabataan ay laging naka-online, no? Hindi naman lahat, pero madalas ay aware tayo sa social media. So dyan po ay pwede na kayong kumuha ng paksa. So ano naman ang ethical na pananaliksik sa textbook? So ang pagsulat ng research ay kailangang sumunod sa ethical na standard at tamang proseso ng pagsulat ayon sa DepEd Order No. 436/2015. Sabi dito, pagkilala sa pinagmula ng ideya. So kailangan mong banggitin at isulat ang references, no, kung saan mo kinuha yung mga ideya na inilagay mo or ilalagay mo sa iyong research na gagawin. Sabi dito, huwag lang basta-basta kumuha ng ideya. Kailangan mo ilagay ang sanggunian kung saan mo ito kinuha. So ayan, pagiging voluntary at confidential. Hindi pwedeng pilitin ang tao na lumahok sa iyong pananaliksik. Kailangan malinaw ang iyong layunin sa bawat respondent, ang iyong panayam o talatanungan. So kaya nga voluntary lang yung mga respondent natin na sasali sa ating research or makikibahagi. Next, pagbabahagi ng resulta ng pananaliksik. Dapat na ipaalam sa lahat ang naging resulta ng iyong pananaliksik gamit ng symposium, seminar o social media. Kaya nga yung ating mga research ay merong mga tinatawag na research presentation, tulad halimbawa ng research summit. So ano naman ang mga bahagi ng pananaliksik? Sa introduction, ito ay binubuo ng impormasyon hinggil sa kaligiran ng pag-aaral. Kaugnay ng mahalagang issue mula sa pandaigdigang kalagayan patungo sa kasalukuyang issue sa paaralan na may kaugnayan sa iyong paksa. Kasama rito ang layunin ng pag-aaral, saklaw at limitasyon, mga katanungan ng pananaliksik at mga kagatugon at
mga termino na ginamit sa paksa. So ayan. So ngayon kasi dapat ang titingnan natin ano ba yung current issue na may kaugnayan sa iyong piniling track or larangan. Yung issue na yun o yung tinatawag na gap sa isang sitwasyon or panaliksik, yun ang bibigyan mo ng sagot. Ano ba yung gap na dapat sagutin ng pag-aaral? So doon tayo mag-focus. At yun din yung issue na iyong sasagutin, kaya mo gagawin yung research mo. So yan ay sa bahagi ng introduction. Sa katawan naman, ito yung bahagi na kung saan makikita natin yung literature, mga pag-aaral na lokal at nasyonal. So kasama na rin dyan yung mga pamaraang ginamit sa pananaliksik, kung paano yung pagkalap ng datos. Sa conclusion, dyan makikita natin yung resulta ng pag-aaral na sumasagot sa mga tanong or research question. Kasama dyan siyempre yung pagbubuod, lagom, tsaka rekomendasyon. Dako naman tayo sa pagsulat ng sanggunian o bibliografiya. So dito ay maglalagay kayo ng mga sanggunian kung saan nyo kinuha. Sabi dito tulad ng aklat, journal, diaryo, magazine, internet, website, blog, pelikula, programa sa telebisyon at dokumentaryo. So ano ba yung tamang pagsulat ng sanggunian? Madalas na ginagamit natin sa pagsulat ng sanggunian ay yung APA. Kaya APA yung ating focus sa pagsulat ng sanggunian. Pero iba't ibang sanggunian, meron tayong Chicago, tsaka iba pang mga uri ng estilo ng paggamit ng sanggunian. So sa APA or American Psychological Association, ito kasi yung madalas gamitin sa mga action research. So kaya dito tayo nag-focus. So sabi dito, kapag aklat ang iyong sanggunian, ito ang mga impormasyon na dapat mong isama. So mauna yung pangalan ng may akda, sunod pamagat, pangalan ng tagapaglathala at taon ng pagkakalimbag. Susulat nyo muna yung apelyido ng akda, pangalan at letra ng gitnang pangalan. Sunod ang taon, pamagat ng akda o artikulo. So kadalasan yung pamagat ng akda o article ay nakapahilis or naka-italize. So makikita ninyo dyan yung example ko na nilagay. Halimbawa, Abadiano Mark N. 2016, Research in Daily Life, Chronica Book House, Quezon City. So ayan, kapag magazine ay ganun din yung gagamitin natin. Or pahayagan sa mauna yung apelyido, tapos yung date, tapos yung article, tapos yung pahina kung yun ay pahayagan. Programa sa telebisyon, makikita ninyo apelyido, petsa, tapos pamagat ng programa. Ganon din kung yan ay broadcasting corporation, kung television, ganon din yung petsa. So kapag website naman or blog, isulat yung pangalan ng may akda, petsa ng publication, pamagat ng artikulo at pinanggalingang URL. Kaya meron tayong mga sample dyan. Halimbawa, Machiko Ariel I, 2020 August 2, Wild Fruits in Palawan mula sa https://bytpd1eym.mxg. So, yung mga sample natin. So dako tayo sa pagyamanin, gawain 1, natutunan mo, i-apply mo. So meron tayong sample dito ng isang research. So makita natin yung title, pamagat, mga katanungan, resulta at rekomendasyon. So ano yung gagawin dito? Suriin ang isang halimbawa na ginawa panaliksik, ibigay ang katangian at wikang ginamit sa panaliksik. Sulat sapat lang ang iyong sagot. So ano ba yung katangian ng panaliksik? So balik aral tayo dun sa katangian ng research. Isusulat nyo dyan sa baba. Pagkatapos nyong malaman yung katangian ng panaliksik, ano naman yung wikang ginamit sa panaliksik? So ano bang wika ang ginamit dito? So ganun lang po kasimple. Next, gawain to, ilarawan mo. Ano-ano ang mga katangian dapat taglay ng isang manaliksik, bugtungan ng pangungusap. So bilang isang mag-aaral, kailangan kong maging, ayan po,
ipaliwanag nyo dyan yung mga katangian ng isang manaliksik. Sunod, gawain 3, epekto ng pandemya sa lugar mo, alamin mo. Magsagawa ng isang obserbasyon tungkol sa epekto ng pandemya sa buhay ng mga tao sa iyong barangay. Isulat ang sagot sa espasyong inilaan. So, meron tayong rubric dito. So, ang gagawin nyo lang po ay mag-observe or magmasid sa epekto ng pandemya sa buhay ng mga tao sa inyong barangay. So, maaaring unahin nyo yung epekto sa pamumuhay, epekto sa pamilya. No? Halimbawa, kung yung mga nagkaroon ng positive case ay ano yung epekto nun sa kanilang kapitbahay, sa kanilang pakisalamuha, yung paraan ng kanilang paghahanap buhay, no? So, at marami pong iba, depende po yan sa inyong namasid or naobserbahan. So, ang rubric natin dito, pamantayan 4, 3, 2, 1 sa yung ating Likert scale. So, kung may lubos na kaugnayan sa tema, 4. Kung may kaugnayan sa paksa, 3. So, may kaunting kaugnayan, 2. Masyadong malayo ang tema sa paksa, ay 1 ang sagot. So, paghahanay ng kaisipan, pag-ugnay ng ideya at pangungusap. So, 4 siya kapag mahusay na mahusay yung pagkakahanay ng kaisipan at pagkakaugnay ng ideya. So, 3 naman kapag katamtaman lang. 2 naman kapag hindi maayos ang pagkakahanay. At 1 naman kapag dapat pang paunlarin. Next, meron tayong kalinisan, wastong gamit ng salita at bantas. Dapat malinis po inyong pagkakasulat. Ayan. Pati yung wastong gamit ng salita at bantas. Ayan, nakalagay, epekto ng pandemya sa buhay ng aking mga kabarangay. So base lang po tayo sa gabay natin yung rubrics natin para hindi po tayo magkamali. Next, isa-isip. So, reflection mo, isulat mo. So, ayan. Dudugtungan nyo lang po yung pangungusap sa ibaba. Nalaman ko na ang pananaliksik ay pangalawa, mahalaga ang pananaliksik sa textbook dahil ayan po, sagutan nyo na. Next, isagawa. Natutunan mo, i-apply mo. Ayusin ang ginulong sanggunian gamit ang istilong APA. Isulat ang sagot sa espasyong nakalaan. So, meron po tayong sample doon ng pagsulat ng sanggunian gamit yung APA, lalo kung aklat ang inyong gagamiting sanggunian. So, ito po ay nakagulo po ito. So, nirumble natin yan. So, kayo po ang mag-aayos niyan. Ano yung tamang format. Ganoon din sa pahayagan. Ganoon din sa website o blog. So, meron tayong takdang aralin o karagdagang gawain. Na panahong issue, isulat mo. So, ayan. Magsaliksik tungkol sa mga issue o problema na may kaugnayan sa inyong track. Ipaliwanag kung paano mo ito nabibigyan ng solusyon. So, ano po yung problema o issue sa inyong piniling larangan? Yun ang inyong bibigyan ng solusyon. So, meron tayong pamantayan dito, paksa. Lubos ang kaugnayan sa paksa, may kaugnayan, kaunting kaugnayan, walang kaugnayan. 4, 3, 2, 1. So, para na pagkapaliwanag, mahusay ang pagkapaliwanag, may mahusay na paliwanag, kaunti ang ginawang paliwanag. Walang kaugnayan ang ginawang paliwanag. So, kalinisan, wastong gamit ng salita at bantas. Ayan po. So, ano yung issue na nakita nyo or problema ng inyong track or ng inyong piniling larangan? Ilalagay po nyo dyan. Halimbawa, ang problema nyo ay kagamitan. So, ayan. So, ano yung mungkahing solusyon? Halimbawa, problema sa module. Kung textbook, kasi ang textbook ay puro actual. So, nakikita nyo yung problema ay tungkol sa inyong actual performance. So, halimbawa po yan. So, paano nyo po bibigyan ito ng solusyon? Magbibigay po kayo ng recommendation or suggestion na solution doon sa problema. So, dako po tayo sa aralin 2, presentasyon at lagom ng pananaliksik. So, dito meron tayong exercise kaagad, balikan. So, hanapin sa loob ng kahon ng mga salita may kaugnayan sa pananaliksik. Bilugan mo ito. Ayan po. So, review lang po yan. Lahat po ng salita na may kaugnayan sa research sa inyong bibilugan. Sunod ay tuklasin. So, susuri po tayo ng isang research. Ito po yung research na ginawa ko. So, panitikang Subaraw bilang lokalisading mga teksto. Intervention sa pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Baitang 7. So, ang kabuuan po ng research na yun ay nasa YouTube po. Pwede nating hanapin. So, ayan po yung buod ng research na aming ginawa. So, ayan po. Merong tanong.
pamprosesong tanong, ano ang metodolohiyang ginamit sa pag-aaral? So makikita po niyo sa taas. Ano ang natuklasan ng manaliksik? Ano ang rekomendasyon ng kanilang pag-aaral? Dapat po tayo sa suriin. Mga dapat tandaan sa pagsulat ng panaliksik. So, una po pipili kayo ng paksa. Ayan, nakalagay din dyan. Dapat marami kang alam sa paksa. So, may kaugnayan sa interest mo o hilig mo or track. May magandang output, napapanahon at tumutugon sa suliranin. Next, pagpili ng disenyo ng panaliksik. Kwalitatibo, kung ang paksa mo ay tungkol sa pagsusuri sa ugali at ugnayan ng mga tao at mga dahilang gumagabay dito. So, ang metodolohiyang gagamitin mo ay observation, pakikipanayam, pagsusuri sa nialaman. So, participant observation or pakikisalamuhang obserbasyon. Ganun din po yung interview or focus group discussion. So, quantitatibo naman siya o quantitative ko po ang paksa mo ay tungkol sa sistematiko at empirical na panaliksik gamit ang mga statistical na formula at computation. So, kapag survey ang inyong gagamitin, experimentation, gagamit ka ng mga statistics, ayan po ay quantitative. Halimbawa, pagsusuri sa dami at antas tulad ng kawalan ng trabaho, dulot ng pandemya at dami ng naghihirap. Next, pangangalap ng datos, gumagamit ng tatanungan o questionnaire, gabay sa pagtatanong o interview guide. Paggamit ng observation checklist, pagsaliksik sa asil at katang library. Pagsusuri ng datos, paghahanin ng mga datos o resulta gamit ang talahan yan o ibang grafikong representasyon. Pagbabahagi ng panaliksik, presentation at lagom. Paglathala sa publication journal, pagbabahagi sa plenary session o meeting, pagbabahagi sa seminar o research summit. So, paano po tayo bubuo ng balangkas ng panaliksik? So, batay sa DepEd Order No. 43 Series 2015. So, sa introduction po, ay meron tayo ditong nakalagay na sample. So, ayan pa unang kaalaman o background ng pag-aaral. Tawag natin kaligiran ng pag-aaral. Sunod ay layunin ng pag-aaral. Sunod mga tanong o research questions. Sunod ay kahalagahan ng pag-aaral, saklaw at delimitasyon. So dyan yung tinatawag natin RRL, Review of Related Literature. So meron tayong local, national, tsaka kaugnay ng pag-aaral, lokal at national. Pamamaraan o metodolohiya. So kasama po yan yung disenyo ng panaliksik, sampling, paraan ng pangarap ng datos, yung ethical, pag-usuri ng datos. Resultado o pakahulugan sa mga datos. So, usually gumagamit tayo ng mga talahan na yan o table. So, conclusion, rekomendasyon, maikling lagom ng panaliksik at ang iyong rekomendasyon sa naging resulta ng panaliksik mo. Pinakahuli niya ay sanggunian o bibliografiya. So, yung mga pinikunan mong aklat, magazine, pahayagan, website o blogs. So, pagkasaayos mo ng paalpabeto. Magsimula tayo sa aklat, usod ang module, magazine, television at website. Dako naman tayo sa konseptong papel. Ano ba ang konseptong papel? So ito ay halimbawa ng isang panukalang panaliksik o proposal. So meron siyang rasyonale. Sabi ito, bakit mo napili ang paksa? Anong pakinabang nito? Anong kasaysayan ng paksa? Meron siyang layunin. Anong layunin mo sa pagsulat ng panaliksik? Pamaraan. Naghanap ka pa sa internet, gumamit ka ng panayam survey, nagsagawa ka ng focus group discussion. Ayan, inaasahang output, ano ang inaasahang resulta ng iyong pananaliksik. Ayan, so ilahad ang inaasahan mo maging output ng pag-aaral. So, usually naman sa ating mga research, dapat po meron tayong magandang output. Halimbawa ng output ay module na magagamit sa textbook o proyekto na maaaring mapakinabangan ng mga mag-aaral. Ito may mga tanong po na inyong dapat sagutin. Sa pagsagot po ng gawain 1, pag yaman natutunan mo, isulat mo. So, isusulat nyo sa box or sa kahon yung mga dapat tandaan sa pagsulat ng paksa ng isang panaliksik. Sa gawain 2, paghambingin mo. So, paghambingin po ninyo yung pagkakatulad at pagkakaiba ng kwalitatibong panaliksik at kwantitatibong panaliksik. So, saan sila nagkaiba, saan sila nagkatulad. Dito po sa loob ng box nyo, ng bilog, ilalagay yung ating sagot sa kwalitatibo. Yan po sa ilalim niya. Sa quantitative ito. Usually po kasi yung sa Venn diagram po si meron yan ditong bilog sa gitna. Dito yung kanilang
pagkakatulad sa bilog na ito. So dapat po dito nyo isusulat yung pagkakatulad. Yung pagkakaiba ay dito sa baba. Yan, kabilaan sila. Next, gawain 3, natutunan mo, isulat mo. Sumulat ng isang konseptong papel sa paksang mga suliraning naranasan na mag-aaral sa panahon ng pandemya. So, ayun po binanggitin sa taas yung rasyonale, layunin, metodolohiya, inaasahang resulta o output. So, ito po ay gagawa talaga kayo ng isang research. So, pwede po kayo maghanap sa internet ng mga datos na kailangan nyo upang mapunan po yung rasyonale, layunin, tsaka metodolohiya. So, kung yan po ba ay yung isang kwalitatibo o kwantitatibong panaliksik, gawin nyo lang po itong simple, no? Basta po mabuo nyo lang itong 4 na bahagi ng konseptong papel. So, kung kinakailangan po ninyo ng extra papel ay doon nyo po isulat at i-stapler nyo lang po o i-staple nyo sa module. Ilagay nyo sa module yung papel or bond paper na sinulatan po ninyo ng konseptong papel. So, usually ang konseptong papel po ay abutin nyo ng mga 5 pahina. So, medyo kasi marami rin kasi ang isang konseptong papel. So, kaya nga po itong module na ito ay pan2 linggo. Kaya kailangan po nito ng panahon, no? Kung kayo po ay mabibitin sa oras, kukulangin, pwede naman po ito na ipasunod na lang basta matapos lang po itong konseptong papel. Kasi kailangan talaga ng mahabang panahon at oras yung pananaliksik. So, meron po tayong rubrics dito na susundan po ninyo. So, dapat ay malinaw ang kaugnayan, pagkakasunod-sunod ng mga ideya sa bawat bahagi ng rasyonale, layunin, pamaraan at resulta ng ginawang konseptong papel. So, 4, 3, 2, 1 po yun yung ating pagbabatayang score. Next is sa isip, palawakin mo. Sagutin ang sumusunod na tanong, isulat sa patlang. Bakit mahalaga ang paggawa ng balangkas bago magsaliksik? Paano nakatutulong ang konseptong papel sa pagbuo ng panaliksik? Bakit mahalaga ang pagbibigay ng wastong conclusion at rekomendasyon sa presentasyon ng panaliksik? So, pa isagawa. Nasa liksik mo, ibahagi mo. Ibahagi ang naging resulta na yung ginawang panaliksik sa pamamagitan ng graphic organizer, taalaan na yan, o tables o diagram. So, kung nakagawa na po kayo ng research, halimbawa sa inyong konseptong papel, gumawa kayo, ay pwede nyo ilagay dito. So, yung resulta, conclusion, at recommendation. So, dito nyo lang po ilalagay. Ito po ay based doon sa inyong nasa research or nasa liksik tungkol sa inyong piling larangan. So, yung output doon sa konseptong papel ay pwede nyo siyang ilagay dito. Basta po ito ay may kaugnayan sa inyong track. So, kung kailangan po nyo na extra papel ay pwede nyo rin po i-staple na lang or idikit na lang or ipasok niya sa loob ng module. Sa karagdagang gawain, natutunan mo, isalaysay mo. Sumulat ng sanaysay sa paksang ang resulta ng aming panaliksik sa textbook. So, essay po ito. So, meron kayong introduction, katawan, at conclusion. So, meron pa rin tayong rubrics, 4, 3, 2, 1. Para na magkapaliwanag tsaka kalinisan, wastong gamit ang salita at bantas. So, ayan. Sana po ay naintindihan po ninyo ang ating panaliksik. So, may mga katanungan po, pwede po tayong mag-comment sa ilalim ng videong ito para masagot po natin yung inyong mga katanungan tungkol po dito sa ating research. Or pwede nyo pong kontakin yung inyong teacher na concern sa module na ito. So, maraming salamat po.